Buksan po natin ating mga Biblia sa Lucas 21:25 hanggang 33. Luke 21:25 to 30. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, mga kaibigan. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations. With perplexity, the sea. Okay. And the waves roaring. Verse 26, men's hearts failing them in fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Verse 27, and then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, and your redemption draweth nigh. And he spake to them a parable, behold, a fig tree, and all the trees. And when now shoot forth, ye shall see and know of yourselves that summer has now come nigh at hand. Verse 30 or verse 31, and so likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the time of the kingdom of God is nigh or near on hand. Verse 32, verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. And last verse, heaven and earth shall pass away, hallelujah, but the words, my words, or the word of God, shall never pass away. Heaven and earth shall pass away, but the words of the Lord shall never pass away. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, hindi lilipas ang salita ng Diyos. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord. Ako po, mga kapatid, as always, every Sunday, excited to preach the word of the Lord, whether be a few, or whether be jam-packed, or whether be hundreds, thousands, or even a handful. Pareho lang po yan sa akin. I give my best, hallelujah, because God deserves our best when preaching the word of the Lord. It doesn't matter, mga kapatid, kung iilan lang, o marami, o tambak, mga kapatid. Ang importante, mga kapatid, pinag-uusapan dito, ang salita ng Diyos na hindi lumilipas. Lilipas raw lahat. Yung hari, yung presidente, lilipas. Bansa, lilipas. Sabi nga, earth shall pass away. But the word of the Lord will remain forever. Woo! Hallelujah. Overcoming in the last days. Overcoming in the last days. Paano tayo magiging matagumpay o ang pagtatagumpay sa mga huling mga araw? These are the last days. Kasi, mga kapatid, ayon po sa ating binasa, kung ating pong babasahin sa Tagalog ito, mga kapatid, ay malinaw po, mga kapatid, na ang tanda ay mapapansin natin sa kapanahunan sa ating oras, sa oras na ito. Sa panahon natin ito, mga kapatid, na magkakaroon raw ng tanda sa araw at sa buwan at bituin. Yung makikita natin sa langit, kung bakit merong minsan namumula yung buwan, kung bakit yung araw tila painit ng painit. Meron tayong tanda na nakikita, mga kapatid. At sabi rito, at ang lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at daluyong. In other words, people are perplexed. People, mga kapatid, are troubled in these last days. And yet we can be overcomers.
We can be successful, hallelujah, as we live our Christian life in these dangerous times, the last days, mga kapatid. Hallelujah. Heaven and earth shall pass away. Oh, hallelujah. What a beautiful message, mga kapatid. Paalala sa atin na lahat raw ng ating mga pag-aari, material na bagay, lilipas, ngunit ang salita ng Diyos mananatili. And we can overcome in the last days by hearing God's Word. Paano mo malalaman kung paano ka magtatagumpay kung hindi ka naman nakikinig sa salita ng Diyos? Kailangan po makinig sa salita ng Diyos. What a time to be alive today. Itong panahon na to, mga kapatid, ay kakaiba. Nakakapanabik, mga kapatid, na mabuhay sa panahon natin. Alam niyo, mga kapatid, sometimes we think mas maganda yung panahon ni Lolo ganito, na malinis pa ang lahat ng bagay, yung ilog, pwede pang paliguan, yung panahon ng ganito. You think about the former days. And yet, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, there is no other exciting day compared today. Because I tell you, ang mga hula ng nasa Biblia, mga kapatid, unti-unting natutupad sa kapanahunan natin. Whereas kung ikay nabuhay na mas maaga, at kinuha ka na ng Lord na mas maaga, obviously, hindi mo na aabutin yung panahon na yung mga hula at yung mga sinabi ng Panginoon natutupad. At nakikita natin ngayon na sa ating panahon natutupad ang pangako ng Lord. Kaya wala tayong dahilan manghina. Wala tayong dahilan magkaroon ng kalungkutan at masabi natin tila walang silbi ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos o dili kaya pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sinasabi ng Diyos nung una pa man din, hula pa lang na ito ang mangyayari sa panghinaharap. Natural, kung ikay mananampalataya at di mo nakita ito nangyari, para sa'yo, naniwala ka lang. Pero hindi mo na ranasan, hindi mo na nasaksihan itong mangyari. Pero sa panahon natin, mga kapatid, yung mga tanda nakikita natin. Face to face, nakikita natin. Even in the television, even in our cell phone, even in our tablets, in our gadgets, we see the prophecies of the Lord happening. Isn't it exciting, mga kapatid? At pag nakikita mo nangyayari, pinapatunayan lang na hindi po scam, hindi po peke, hindi po gawan tao ang Biblia at ang salita ng Diyos. Kung hindi galing talaga sa Diyos ang salita niya. Oh, hallelujah! A time of fulfilled prophecy. Panahon na ang kanyang mga propesiya o mga hula ng Biblia ay natutupad. Nasabi nga, more sure word of prophecy. Ano raw? Meron tayong sigurado na hula dahil ito'y matutupad. Hindi po yun. Hindi po yung ganun ang pagkasabi. We have a more sure word of prophecy. Not just a sure word of prophecy, ladies and gentlemen. Hindi lang ito sigurado. Sure word or a more sure word of prophecy. Higit na sigurado. Paano ka pa hindi magiging tsak nun? Siguradong sigurado po, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, ang mga hula niya. Muli palakpakan natin. Exciting times, ladies and gentlemen. Hindi po ito ordinaryong mga panahon lamang. Tayo'y nabubuhay sa panahon na natutupad na po sa ating harapan ang mga hula ng Panginoon. Nakikita natin sa langit, sa buwan, sa estrella, nakikita natin, mga kapatid, a time of expectation. Ito po rin, mga kapatid, ay oras din raw ng pag-asa, na kung saan hindi po pasama, mga kapatid, actually, ang pag-asa natin. Yes, ang mundo ay pasama ng pasama, pero ang pag-asa natin, hindi po nasasapawan ng kasamaan na nangyayari sa ating kapaligiran. Kayo ba'y sumasang-ayon doon sa aking sinasabi? Sinasabi niyo ba nasasapawan na ng kahirapan at kasamaan ang kapangyarihan ng Diyos? Ay, hindi po mangyayari yun. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi masasapawan ng anong uring kahirapan at problema.
a time of expectation, ang pag-asa natin ay lalong tumitibay at lalong lumalakas sa panahon natin ngayon. A time of open doors of sharing the gospel. Ito po ay panahon na kung saan bukas na bukas po ang pintuan, ang oportunidad natin na i-share ang ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa Panginoon, ay bukas na bukas po, mga kapatid. Kaya lamang, mga kapatid, nais ko po kayong paalalahanan, hindi po tayo ordinaryong simbahan. Narinig niyo ako? Ang church natin ay hindi po ordinaryo. Ang daladala nating mensahe, mga kapatid, hindi kulang. Ang daladala nating mensahe, kompleto. Kaya yung pagpapalaganap natin ng ebanghelyo, iba. Hindi lang po natin pinaniniwala yung tao. Of course, kailangan paniwalain mo yung tao. When you share the Word of God, mga kapatid, at nagagawa na po yan ng iba't ibang mga churches, pero iba po ang assignment ng church natin, mga kapatid. Hindi lang po ang sharing natin how to be born again, how to believe, hindi lang po yun. Kasama rin yun, ha? Mind you, hindi ko sinasabing hindi na tayo magsishare ng, maniwala ka sa Lord. Kailangan po yun yung simula. Pero kukumpletuhin mo, hindi lang obey the gospel or hear the gospel, but obey the gospel. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi lang believe, kundi obey the gospel. Ayun. Marami na nagsasabi, for God so loved the world, maniwala ka sa anak ng Diyos. At yun naman po ay ating naman po pinapangaral din. Kasi we want people to believe the gospel. And yet, we don't stop with just believe in the gospel. We teach and we preach obedience to the gospel, repentance, baptism in Jesus' name, and infilling of the Holy Spirit. Kompleto. Di ba ikaw, hindi ka rin matutuwa, kunwari bumili ka ng 1 kilong mangga, ang binigay sa'yo, 3/4 lang. Pero sabi nung timbang, higit pa sa 1 kilo, sobra pa po yan, ha? Pero inano pala yung kilo, meron dyan, di ba? Dati bumili si Sister Lani ng mga maliliit na isda, ano ba tawag yun? Mas malaki sa dilis. Malaki-laki naman. Iilan lang, 1 kilo na. Diba? Kahit naman sino, mga kapatid, kahit grade 1, masasabi, hindi naman 1 kilo. Tinimbang pero kulang. Pagka ikaw nag-aral at kulang yung iyong kinuhang subject, incomplete o failure because of absences, ka-graduate ka ba? Kaya mga kapatid, dun sa mga nagpipreach, purihin ng Diyos, salamat. Kailangan po natin na maraming mananampalataya at preacher sa pangangaral ng ebanghelyo. We need many of them. But if it is not complete, God has to choose a church that will ang kanilang gagawin is to complete what is incomplete. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa totoo lang, ang mga churches, hindi tayo kaaway eh. Yung mga churches, sabi nila, hindi namin kayo katulad. Totoo, hindi namin kayo katulad kasi kinukumpleto namin yung hindi kumpletong mensahe. Nakukuha nyo sinasabi ko, mga kapatid. When we preach, mga kapatid, we preach belief in the gospel, but we complete it by preaching obedience to the gospel. Panahon natin ngayon, bukas na po ang panahon. Kaya meron pong mga Christian sa mga malalaking churches, pag narinig yung preaching natin, tanggap nila eh. Kasi our message completes the message of the gospel. Not just belief, but obedience as well. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napapanahon na po na tayo po ay kailangan magsalita at sabihin sa lahat para makumpleto po ang wala pa sa kanila.
ang kaligtasan galing sa Panginoon. At not just believing in it, but obeying the gospel. Now, but there is another view of this time that is exciting, na napakaganda, na nakikita mo nangyayari ang mga hula ng Panginoon natutupad, patunay na totoo ang salita ng Diyos at wala kang makikitang bahid sa salita ng Diyos, maaasahan ito. Makikita natin mga kapatid, bukas na ang pintuan para ang ebanghelyo ay mapangaral na natin ng diretsyo at hindi tayo pinipigilan ng batas. Wala pong persecution ang ating bansa sa ganitong uring pangangaral. At bukas po ang pintuan. At ang oras natin is a time of expectation. Yet on the other side, ang sabi po ng verse 26, nagsisilupaypay ang marami. Ano sabi? Nagsisilupaypay raw ang marami. Dahil sa ano? Dahil sa takot. Fear has become an epidemic. Yes, COVID, mga kapatid, was an epidemic. Natakot po ang lahat, mga kapatid. At tayo po ay kailangan ang tawag dito, i-quarantine para wag po maabot ng sakit na ito. Epidemya, yung sakit dati na COVID. Pero yung takot, hanggang ngayon, wala na po ang COVID. Epidemya pa rin. Nagsisilupaypay ang tao. Natatakot sila because of the unknown in the future. Hindi nila alam kung anong meron sa panghinaharap. Pero ikaw, kapatid, kaibigan, ikaw na nakaupo rito, hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa panghinaharap? Kahit hindi ko tapusin ang mensahe, di ba ikaw na mananampalataya, ikay punong-puno ng pag-asa dahil kay Kristo Jesus? Alam mo ang katapusan. Pero paano yung nakakarami? Na kahit tayo alam natin yung katapusan, may Kristo tayo, meron pa rin panlulupaypay. Dahil sa takot. Praise God. Nandoon po mga kapatid, sa kabilang dako, bagamat maganda yung akin pong sinabi nung una, on the other side, may takot ang tao, naglulupaypay ang tao. At ang mga relasyon, mga kapatid, ayon po sa Lucas 17, 26 hanggang 27, Luke 16, mga kapatid, Luke 17, 28 to 29, falling moral standards. Bumabagsak po mga kapatid ang alituntunin ng mga kabutihang asal. Ang moralidad ng tao ay lubhang pasama na ng pasama. At kung atin po itong pakikinggan mga kapatid ay totoo pong nangyayari. Meron nga po kaming isang usapan mga kapatid ng mga pastor, ng mga bishops. Nag-usap po kami sa isang church dito sa may malapit sa Cubao. At marami pong mga mananampalataya nagpunta ron kasama mga pastor. At nag-usap po kami. Meron po isang Christian na kandidato. At dahil to'y Christian na kandidato at yung kanyang tatay nga ay, hindi ko na muna babanggitin ang pangalan dahil gusto ko lang malaman nyo na may ganito pa rin mga kandidato maka-Diyos. Na hindi after pera mga kapatid, dahil meron na po silang pera to begin with. Ang tatay niya, mayaman, nakakilala sa Lord, binenta lahat para maglingkod sa Lord. At ito ang naging anak niya, na sumama dati sa nakaraang gobyerno at siya po ay inatasan lumaban sa korupsyon under the past government, mga kapatid. At pinag-usapan po namin doon at sabi ng bishop doon na nagmay-ari, mga kapatid, nangunguna doon sa building na yon na gawain. Ang sabi niya, pwede bang mag-request sa iyo, chairman, na pag ikaw naboto sa party list, ikaw ay unahin mo itong tanggalin pornography. Alam niyo mga kapatid, walang ano-ano. Sabi niya, ilalagay ko yan sa aking listahan. Ano pa? Yung mga building ng gobyerno na hindi ginagagamit kapag linggo. Kasi may batas, walang relihiyon. Anong uri mang relihiyon, katoliko or what, magagamit nila yung mga facilities ng mga government-owned facilities. Ang sabi ng nung gumagawa ng suhestyon, baka pwede naman, pag ikay na naging congressman ng party list, ilaban mo
na gawin na lang libre, lalong-lalo na sa mga born-again Christian churches. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, di ba napakaganda nito ng mga panukala na pagka ito'y naipasa, magandang tulong sa body of Christ. Alam niyo mga kapatid, napakamahal na po ng upa ngayon. Pinagpala po tayo ng Diyos. We don't pay rental before. Nung dati nagbabayad tayo, mura-mura pa 5,000 per month, mga kapatid. It's like renting a house. But it is the house of God in the other church. Kung siguro may iba sa inyo, nakapunta na ron. Na parang pinagtagpi-tagpi lang po, mga kapatid. Ngayon po, magkano na per month para sa isang medium size na simbahan? 50,000, 60,000, even up to 80,000 pesos per month. Kaya mga kapatid, iba na po ang panahon ngayon na ang pakikibaka, mga kapatid, hindi lang talaga dun sa material o paggastos, kundi spiritual na pakikibaka. Kaya kailangan maglagay tayo, mga kapatid, ng mga tao sa gobyerno na magdadala ng panukalang Kristiyano sa Kongreso at sa Senado. Mga kapatid, mga kaibigan, pornography. Yan po ang susi ng rape. Susi, mga kapatid, kung bakit yung mga medium, yung mga middle age na mga wala naman trabaho masyado, mga kung ano-ano lang na mga construction, mga kapatid, minsan may trabaho, minsan wala. Ang sila pa ang nagkakaroon ng maling gawain sa mga nakababatang mga kababaihan sa mga public school at inaanakan po nila, mga kapatid. Nakalulungkot kung pupunta ka sa mga public hospital, nagngingit-ngit yung mga security guard doon. Gusto nilang pagpupukpukin, mga kapatid. At kung gusto nilang, mga kapatid, na saktan, mga kapatid, yung mga tatay, mga kapatid, nung mga inuluwal na mga sanggol ng mga underage na mga kabataan na nanganak po doon sa public hospital. Connect po, mga kapatid, ang mga problemang ito. Nandiyan po, mga kapatid, ang cybercrime. Nandiyan po ang false at fake news na nagkalat sa panahon natin ito. Matindi ang problema natin. Nandoon rin po, mga kapatid, ang marriage and relationships become fragile. Ang mga relasyon ng tao, mga kapatid, mag-asawa ay napaka-babasagin na talaga at napakapanganib na sa panahon natin. Mayroon pang same-sex marriage ngayon. Narinig niyo ba po yan? Hindi niyo ba alam, mali po gamitin yung marriage sa same-sex? Kasi yung marriage, inimbento po ng Diyos yan. Nandun po yung same-sex marriage, yung lalaki-lalaki, babae-babae, nag-aasawa. At gusto ng mga taong yan, tanggapin natin sila. Para natin matanggap sila ng lubusan, mga kapatid, babaguhin natin yung sinabi ng Biblia. Babaguhin mo yung sinabi ng batas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Babaliktarin mo lahat para lang sila mapagbigyan. Ang pag-aasawa, mga kapatid, is between man and woman. Covenant with God. Hindi po siya nag-asawa lang na lalaki at babae. Walang koneksyon ng Diyos. Hindi. Binasbasan ng Diyos yung pagsasama ng lalaki at babae. Kaya pag sinabi mo, pagsasama ng babae at babae under God, hindi na po yan nagtutugma. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, hindi po tinatanggap ng Kongreso natin yan. Salamat sa Diyos, marami pong naghaharang. Kahit yung mga Roman Catholics, hinaharang po nila yan. Dahil malinaw na malinaw pa po sa araw, pinagbabawal po yan ng salita ng Diyos. Amen. Nandoon pa rin, mga kapatid, yung pangangalun niya, pakikiapid, mga kapatid, na nangyayari, na gumugulo sa pamilya. Kaya yan po ang problema natin nakikita. Paano po ito matitigil? Paano po ito masasawata? Hindi po kakayanin ng gobyerno ito. Kaya lang sa pamagitan ng pananalangin ng mga mananampalataya. Hallelujah! Ang pananalangin ng mananampalataya, mga kapatid, ay makapangyarihan.
makapangyarihan, mga kapatid, dahil nagkakaroon ng pagbabago sa pamagitan, mga kapatid, ng pananalangin ng mga tapat na mga mananampalataya at alagad ng Panginoon. Hallelujah. There is falling moral standards. There is broken relationships, broken families. Sabi po, mga kapatid, ng Daniel 12:4. Daniel 12:4, ito po pakinggan nyo, many shall run to and fro, while knowledge shall increase. Many are going to and fro, while they increase in knowledge. You know AI, right? May Google na, may AI pa, meron kung ano-ano pang mga pwede mong kausapin na mga meta AI, etc. People are knowledgeable. Not because they know it by themselves, because they can consult the AI and increase in knowledge. But what does the Bible say? Men are going to and fro. Hindi mapakali ang tao. Wala siyang kapayapaan. Meron siyang karunungan, takot siya. Wala siyang kapayapaan. Kailangan nila ang Pangulo ng kapayapaan. Kailangan nila si Emmanuel. Kailangan nila si Jesus. Kailangan nila ng kaligtasan at pag-asa. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Dahil walang tagumpay kung wala si Kristo. Pinag-usapan natin paano tayo magtatagumpay itong mga huling araw na to. Paano ka magtatagumpay? Inaanyayahan ka sa simbahan, di ka dumadalo. Ikaw naman na dumadalo, ayaw mo na dumalo. Alam niyo, mga kapatid, trabaho ng pastor ang kayo ay encouraged na manatili sa Panginoon. Dahil kung ang churchman ay hindi nagsosoul winning, pero yung mga membro nananatili naman, nagampanan na po ng pastor ang kanyang trabaho. Kasi napangalagaan niya ang kawan ng Panginoon. Pero mga kapatid, on the other hand, kung yung mga kawan o mga membro hindi nga nawala, pero sila pa rin yung nananatili, paano naman yung iba? So mga kapatid, talagang ito na ang panahon. Mga kapatid, para ating itanyag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Iligtas natin ang pwede nating iligtas. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus! Nandiyan po, mga kapatid, punong-puno ang laman ng ulo, but restless hearts. Oh, hallelujah! How does one overcome in such a trying time? Paano ka mag-o-overcome at magtatagumpay at magiging, how can you cope in these end times, mga kapatid? Number one, by being aware of the signs of the time. Kailangan alam mo ano ng oras sa panahon natin ngayon. Kailangan tumitingin ka ng tanda ayon sa sinabi ng Panginoon. At tinitingnan mo, naku, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang mga tao nagkakagulo, ang mga mag-asawa naghihiwalay, ang pamilya nagkakawatak-watak, ang babae nagiging lalaki, ang yung lalaki nagiging babae, at kung ayaw niyang sabihin siya ganito, umiimbento sila na napakaraming letra, mga kapatid, mas marami pa yata sa alphabet. Ang dami, mga kapatid, ng bagong gender. Samantalang dalawa lang naman, babae at lalaki lang. Meron pang ibang pansexual, meron pang mga, anong tawag doon? Alam niyo ba? Sige nga, sabihin niyo nga sa akin. Merong bisexual, merong trisexual. Hindi ko na alam, mga kapatid, sa daming uri ng tao. Pasama ng pasama, mga kapatid. Kaya kailangan alam natin ang panahon. We must be aware and conscious what is the time we are living in today. A hand clap of praise to the Lord. Woo! Hallelujah! Verse 25 to verse 30, dapat nababatid mo, may malay ka. At pag tinanong ka, ano sa palagay mo ang panahon ngayon, huwag mong sasabihin, okay lang. Hindi yun ang tamang sagot. Tinatanong ka nga kung anong palagay mo ang palagay mo, mga kapatid, palaging sagot mo, okay lang. Wala namang problema.
may problema. Dapat nababatid mo ang panahon. We should be conscious, mga kapatid. Meron pong signs in nature. Look at the moon, look at the sun, look at the stars. Amen. Of course, when we look at the stars, ang ating naalala yung pista ng suka or sukot, right? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Looking above, no worship, no rain. No worship, no rain, no harvest. So wala tayong pagpapala kung wala ang Diyos. Kaya yung mga mayayaman sa Israel, yung kapatid natin, mga kapatid, original ng mga kapatid natin, elder brother natin sa pananampalataya, ginagawa nila kahit nasa condominium sila, nasa malalaking bahay na sila, pagdating ng pista ng sukot, sila gumagawa, mga kapatid, ng boot. At ito'y parang tirahang temporary, yung bubungan may butas. Patunay na pag-asa nila, hindi yung kanilang kakayanan gumawa ng sariling pabahay sa kanilang sarili, kundi lagpas pa sa bahay nila ang Diyos na buhay, na kung saan ang galing lahat ng pagpapala nila. Kaya sila umabot sa kung saan sila umabot, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan mo ang nangyayari sa paligid. Be conscious. Baka meron kang kasama, kaibigan, kaklase, barkada, isang na lang, hakbang na lang, bangin na. Tulungan mo, pigilan mo siya. Hindi ka na kailangan mag-aral na, paano ko pipigilan? Di ba, marunong tayo? Kung marunong ka rin lang lumangoy, at may nakikita kang nalulunod, di ba ika'y tatalon sa tubig para tulungan mo yung bata na malulunod dahil marunong ka lumangoy. Of course, hindi ka tatalon kung hindi ka marunong lumangoy. Tama ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ika'y marunong lumangoy dahil ika'y mananampalataya. Ayon. Ibig ko sabihin, naligtas mo yung sarili dahil marunong ka lumangoy. Kaya nung may nalulunod, pwede kang tumulong doon sa nalulunod. O mga kapatid, mga kaibigan, signs in nature, signs in the nations. Naalala nyo yung preaching ni Pastor? Nakaraan, yung puno sa igos. Di ba sinabi ko, ito'y puno na nagre-representar sa Israel? Pag namumunga na raw yun, oh my goodness, dapat may idea ka, naku, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Excited ka na. Kung ikaw busy sa maraming tao, busy ka rin sa gawain ng Panginoon. Amen? Mas lalong busy ka ron kasi malapit na ang pagdating ng Panginoon, panumbalik niya dito sa lupa. And He will come for the church. Ang kanyang dadalhin pabalik sa kanyang bahay sa langit, mga kapatid, yung mga mananampalataya, yung mga tapat na nakatingala at nag-aantay sa muli niyang pagbabalik. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Ang Israel ang punong igos. Pero sabi dito sa ating binasa, mga puno. Pag ang igos ay namunga at ang mga puno ay nagbunga. Yung mga puno, hindi na po Israel yon, tama? Naintindihan niyo yung sinabi ng Bible? Na yung olive tree, belongs, or the fig tree, is Israel. The other trees represent other countries, including our beautiful Philippines. Palakpakan po natin ang ating kasama tayo. Pag ito raw, mga kapatid, ay nagkaroon, mga kapatid, na pagbunga, malapit na talaga ang pagbalik ng ating Panginoon. Yung technology, mga kapatid, that monitors world commerce, Revelation 13:17. Tingnan natin, mga kapatid, sa Pahayag 13:17, ano pong sinabi rito, mga kapatid? Maganda yung makita nyo talaga mismo Revelation 13. Naku, ano nangyari sa aking Biblia? Gutay-gutay na. Revelation 13:17, ito po sabi, at nang huwag makabili at makapagbili o makabenta ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop
o bilang ng kanyang pangalan. Ayan na po yung 666. Meron po nagsasabi, mga kapatid, through gematria, counting the alphabet by adding 6 plus 6 plus 6. So you start letter A by 6. You add the second letter, letter B, another 6, it becomes 12. So on and so forth hanggang Z. Are you following me? Gematria is the art of putting numbers dun sa alphabet by adding 6 to itself. 6 plus 6 plus 6. So hanggang letter Z yun. At kinuha yung salitang computer. Inad po yung letter C. Ano ba? Ilan ba yung letter C? 12, 12, another 6, 18. Yung C, 18. Yung 0, yung O, yon. Linagay yung number. Lumabas mga kapatid dun sa computer, inad, 666. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Computer po ang gagamitin sa mga huling araw. Yung pagtatatak, computer naman yan. Computer chip yan mga kapatid. 666. Technology. Mukhang maaabutan po natin, mga kapatid, no? Naaabutan natin kasi sabi nung ilan, yung 4 na computer sa balat ng lupa, sobra raw eh. Yun yung sabi nung unang tao eh, na gumawa ng computer. Nako, siguro sa 4 na piraso dito sa buong mundo, 4 na computer, sapat na. Eh ngayon, halos lahat tayo, mga kapatid, may PC tayo, di ba? Sino po rito walang PC? Yun ang tanong eh. Kasi halos lahat, merong gadget, merong tablet, may computer. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Oh, kitang-kita mga kapatid. Matthew 24:44. Ano po sinabi rito? Pwede bang isa sa inyo magbasa? Malakas, Matthew 24:44. Ano po sinasabi riyan? Kahit Tagalog, kahit English, basahin ng malakas ang sinong unang makakakita nito. Matthew 24:44. Kaya nga kayo magsihanda naman. Ano raw? Kaya kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iisip. Sa panahon na hindi natin siya inaasahan, dun siya darating. Siyempre, abala tayo, di ba? Mga mananampalataya. Kaya dapat abala tayo sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Ngayon pala, dapat gawin. Kasi mga kapatid, maikli na panahon, malapit na dumating ang Panginoon. Sabi rito mga kapatid, God will come, Jesus will come in a time where you least expected it. No? Na meron kang tinitingnan mga kapatid, pinipicturan mo yung darating na artista, no? Wala namang masama ron. Pero darating raw ang Lord. Hallelujah. Anak ko, dapat yun ang inaabangan natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eh, paano gagawin namin, Pastor? Siyempre, magluluto kami, mamamalengke kami, mag-aaral kami, bla 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 bla. Marami tayo siyempre sasabihin. Kaya nga meron tayong gawain, meron tayong Bible study kada Miyerkules. Meron tayong Friday prayer. Eh yung iba sa inyo hindi po makapunta. Hindi, abala ko eh. Eh paano ka pa makapag-pray kasama yung mga kapatiran? Sa totoo lang, naputol po yung prayer natin nung Biyernes, no? Pinapaliwanag ko sa inyo, tinuloy ko na lang doon sa GC natin. Kasi napaaga yung pagpasok ko mga kapatid, kaya may 2 minutes pa supposed to be na natitira doon sa oras na napigil na. Kasi nakuha na agad yung oras. Kaya naputol yung ating prayer time. So kahit na kaunti pa lang yung uma-attend doon, excited tayo mag-pray. Gusto natin mas mahaba pa yung oras ng pagpe-pray. So lahat dapat nandoon. Huwag tayong abala mga kapatid sa ibang mga bagay. Dito tayo sumali. Minsan na nga lang tayo magkita, hindi pa uma-attend. So kailangan pagbutihin natin mga kapatid. Amen? Hallelujah? Ang dami nag-amen ah. Kasi sabi, hindi natin inaasahan. We are not expecting Christ coming. Ayon dito sa binasa ni Brother Elvin.
Darating raw ang Panginoon na hindi natin siya inaasahan. Hindi tayo nakaabang. Abala tayo sa ibang bagay. Kaya yan po, mga kapatid, ang panahon natin, abalang-abala. Signs should cause us to look up to the Lord. When you look up, be encouraged. Kailangan ikaw ay matibay, malakas ka sa Panginoon, na kahit anong uga ng sanlibutan, kahit anong masasamang larawan ang ipakita at ilantad sa ating harapan, hindi po tayo maaapektuhan. Kasi mga kapatid, tayo po ay nakatingin sa taas at umaasa na may pag-asang darating ang Panginoon sa malapit ng oras na darating. Palakpakan natin mo siya muli, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Pangalawa, hindi lang yung nabatid at namamalaya natin ang panahon ay malapit na talaga na darating na ang Panginoon. Ikalawa, kailangan kunin natin ang oportunidad na binibigay ng Diyos para sa atin, para sa Kanyang kaharian. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, we are to witness until He returns. Kailangan ng buhay natin, ang prioridad ang Panginoon. Yes, meron pong mag-aasawa. Yes, meron pong mangingibang bansa. Yes, meron pong magbubukas ng negosyo. Yes, meron pong sasagutin niya na yung kanyang boyfriend or girlfriend. Nasagot na pala kasi boyfriend, girlfriend Or nag-I do na siya. Pero hindi pa kasal. Marami tayong pwedeng gawin. Pero unahin natin. Huwag natin isang tabi ang panahon na kung saan kailangan ibigay natin ang Ebanghelyo sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! We are to witness. Tayo maging saksi sa kabutihan ng Panginoon. Magpatotoo ka. Hindi ka na kailangan talaga pumasok ng Bible school para malaman mo paano mo akayin ang isang taong nangangailangan sa Lord. Kasi kailangan niya, Panginoon Ang kailangan mo lang sabihin, kailangan mo, Panginoon, tulungan kitang manalangin. Tanggapin mo siya. Maniwala ka sa Kanya na siya'y tagapagligtas. At pagkatapos nun, dalihin mo dito, mga kapatid, sa church. O dalahin mo, mga kapatid, sa mga bahay ng mga elders natin. Yung mga bahay ng mga elders natin, meron baka yung drum na may tubig para kahit abalahin kayo bigla. Samantalang yung iba naman pala nating elder nasa probinsya, pero merong pagkakataon at pamamaraan para lang ilubog yung tao. Pwede tayo makipaki sa mga resort na meron lang po kami babaptize. Pwede ba pong magamit yung inyong pool, etc. O may bayad po. O di bayaran natin, mga kapatid. Para lang, mga kapatid, mabaptize yung taong tumanggap sa Lord. Amen. Nagsisi, nagpabautismo, at dalhin sa simbahan para siya lubusang makatanggap ng banal na spirito ng ating Panginoon. Mabuhay siya ng tapat hanggang wakas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po natin gawin yan. Reaching out to others to enable us to also to overcome. Alam niyo, mga kapatid, hindi po ito pabigat. Kayo na matagal na sa Panginoon, yung maniniwala kayo sa aking sinasabi dahil totoo. Pagka kayo nakakatulong sa tao, di ba pwede nyo rin sabihin, alam nyo, huwag nyo sabihin nakatulong ako sa inyo. Kayo pa nakatulong sa akin. Pero kayo tumulong dun, Kasi naging masaya ka nung tinulungan mo yung taong yun Tama ba? Hindi, ang pagtulong ba kawalan sa'yo? Di ba pag tumulong ka sa kapwa mo, parang pakiramdam mo magaan? Nakatulong ka rin sa iyong sarili. Amen? Pag nakakita ka nung nanumbalik na kapatid, di ba? Papasok pa lang siya sa church, di ba? Kalakasan mo na. Samantalang nasa church ka naman. Kasi yung kapwa mo, ano mo rin yan You are your brother's keeper, wika nga. Pag siya manganganib, kailangan ikaw na naroon, ilayo mo siya sa panganib. Warningan mo siya.
Kunwari kakain siya ng panis na pagkain. Talagang gutom na gutom, walang pakialam. Kagigising lang, medyo namumungay pa yung mata. Di ba sasabi, uy, huwag mong kainin yan, wala na yan. Magluluto na tayo ng bagong pagkain. Pwede bang sabihin, sige, gutom ka, kainin mo na lang, sayang. Di ba hindi? Hindi natin gagawin yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! May magagawa tayo sa Panginoon. When serving, we don't forever own our problems. Do you agree with that statement? Pag tayo naglilingkod sa Lord, may problema ka man, hindi lang ikaw mag-isa may namumroblema doon. Kasi meron kang meron kang mga kasama, meron kang kapatid, meron nagpe-pray sa iyo. Hindi nyo ba alam mga kapatid? Meron pong nakita kanina na pinadala ng isang elder ng ibang church. Ang ganda nung share niya, Adventist. Yung nag-share, hindi naman Adventist, born again rin. Baka evangelical pa siya. Pero yung share niya, yung mga 7-day Adventist, nagsasamba sa Diyos ng Sabado. Yun lang po ang diferensya, hindi linggo. Kasi Sabat raw po ay Saturday para sa kanila. Ang preacher, sinasabi niya, na napaka-importante raw ng prayer. Lalo na dun sa mga neurosurgeon. Alam niyo yung neurosurgeon? Ito yung mga matitinding mga nag-oopera, hindi ng bituka o ng puso o ng lungs. Utak yung, tama ba? Utak yung ino-opera niyan. Kaya isang mali lang, yung tao baka ma-paralyze kung magkamali yung neurosurgeon. Kahit hindi mananampalataya raw, gusto nila bago operahan ng isang pasyente, yung pasyente na yun dapat may mga kamag-anak na nagpe-pray, na bumibisita ron, pinapalakas yung loob ng ooperahan, para tataas yung porsyento ng success ng doktor sa pag-opera dun sa pasyente. Sino nagsasabi nito? Mga hindi mananampalataya. Unti-unti na sila naniniwala na merong puwersa ang prayer sa Diyos dahil yung kanilang mga pasyente na may mga nagpe-pray in Jesus' name, nagagamot nila na mas maigi. Mataas ang porsyento ng tagumpay at kagalingan sa pasyente na kanilang hinahawakan. Woo! Hallelujah! There is power in prayer. Kahit yung hindi mananampalataya, nahahalata. Tayo pang mananampalataya, manghihina, maglulupaypay. Manatili kayo sa Panginoon. Yung mga nalalaglag, yan yung mga makalaman. Mas importante sa kanila yung pansamantalang solusyon sa problema nila. Pero tayo, sanay na tayo. Lalo mo pang patagalin. Lalo pa tayong yayakap sa Panginoon. Hallelujah! Dahil sa biyaya rin ng Panginoon. Hindi sa kalakasan natin, kaya natin natatagalan. Naintindihan niyo sinasabi ko? Hindi dahil ikay malakas at disiplinado ka. Kaya automatic, tagumpay ka sa kasalanan. Hindi. Dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos yan. Kinagkalooban tayo mga kapatid ng iba yung control at discipline para mapagwagian ang mga kasalanan. Hallelujah. Mga kapatid, napakaganda na magpatuloy sa Panginoon, looking upward and outward till He come. Hindi lang yung sarili natin ang ating naiisip. Basta ako ligtas na, okay na. Hindi po ganun. Lahat, dalhin natin. Panumbalikin natin yung mga nakalimot na. Sabihin natin sa kanila, Brad, medyo kulang ang pinapangaral mo. Ito ang kabuuan. Matutuwa siya dahil sinabi mo yan sa kanya at siya'y sasama sa atin. Dahil tayo mga kapatid ay may assignment sa mundong ito. Ano yun? Kumpletuhin ang kulang na pangangaral ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan ipangaral ng buo ang Ebanghelyo. Hindi lang paniwalaan ng Ebanghelyo, sundin din ang Ebanghelyo. Hallelujah! Mahina ang palakpak.
We must be diligent in private worship. Ayun po. Matapos mong mabatid na malapit na pagdating ng Lord, matapos mong kunin yung oportunidad na ito na ang mga tao bukas rin ng puso at kung ano man itanim mong salita na may pag-asa tungkol sa Panginoon, kanilang tatanggapin. Eh yung fake news nga, tinatanggap nga nila eh. Yung ebanghelyo pa. Di ba? Mas maganda, di ba? At ito mga kapatid, tatanggapin nila. At ano mga kapatid yung susunod? Kailangan in our private lives, manalangin tayo. Yes, nagpe-pray tayo publicly. Ngayon, nagpe-pray tayo. Sa prayer meeting natin, public. Marami tayo nagpe-pray doon. Pero yung private, yung ikaw lang mag-isa. Narinig niyo ako? Kailangan alagaan po natin yan. Kasi kayo lang nakakaalam yan. Walang ibang makakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Kaya pagbutihan natin. In our private prayer time, devotion, pagbutihin natin. Kasi maaabot mo yung taong hindi mo naaabot. Nagpe-pray ka rito, napagpe-pray mo yung nasa Australia. Napagpe-pray mo yung nasa Africa, nasa ibang lugar. Prayer works. Prayer is powerful. Use it often. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Woo! Praise the name of the Lord. Devotion includes prayer and reading the Word of the Lord. Hindi po masama na kung kayo makatanggap ng mga babasahin galing sa TGP. Ang TGP po, mga kapatid, yung original owner po niyan, mananampalataya. Nagbibigay po sila ng daily bread na devotional. Pwede niyong basahin yan araw-araw. Of course, minsan nandoon nga po yung katuruan ng eternal sonship or Trinity. Kayo na lang po ang sumala. Pero maganda rin po siya babasahin kasi siguro mga 80% na may maganda. Makakatulong po yan. Everyday magbasa ka. Iba-ibang paksa naroon. Mga devotion. Magbasa ka ng Biblia. 1 chapter, 2 chapter a day. Very important. Start from the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, the Gospels. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, yan po yung Pauline epistles. You can also read the Revelation because that's the Word of God. Lahat po yan salita ng Diyos. Binabasa yan palagi. Kaya merong mga gadget nandun, uma-appear everyday yung verse of the day. Maganda yan, basahin mo maigi. Kung hindi ka makabasa ng devotional na aklat, pwede sa cellphone. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Be diligent. Be diligent. Magpakasipag. Dahil mga huling araw na ito, kailangan tayo magpakasipag. The Bible builds faith. Faith comes by hearing the word of the Lord. If you read the word of the Lord, you become strong. Amen? Sometimes when you say, ang layo ko na sa Panginoon, tanungin mo yung sarili, hindi ang Diyos lumalayo dahil sa'yo nasa lahat ng lugar. Who moved? Sino ang lumayo? Tayo. Kaya, gusto mo lumapit sa Kanya, salita niya basahin natin, unawain natin, at kainin natin bilang pagkain ng ating mga kaluluwa. The Bible builds faith. The Bible keeps us from sin. Nagkakasala ako. Tukso, layuan mo ako. Lalapit ang tukso sa'yo. Kasi yun yung trabaho ng tukso eh. Siluin tayo. Bigyan tayo ng kasalanan. Paano tayo lalayo sa kasalanan? Salita ng Diyos. Hallelujah, praise God. Yung Biblia nyo ba sa bahay, naalikabukan? Ibig sabihin, hindi nyo po binubuklat. Hindi nyo binabasa. Pastor, meron akong Android eh. Oh, come on. Binabasa mo ba yung Android Bible mo? Buti na lang kung binabasa mo, sige, absuelto ka. Baka talaga lang marumi yung lugar natin. Maalikabok, kaya naalipakabukan masyado yung Biblia mo. Binabasa mo naman yung Android. Pero ang Biblia talagang binabasa yan everyday. Kaya mga kapatid, tingnan nyo yung Bible ko, mga kapatid, gutay-gutay na halos. Mapupunit na mga kapatid, kakabasa. Kasi ang Biblia, mga kapatid, wala pong katulad. God speaking to us through the Bible.
And we speak to God through prayer. Hallelujah. Ano raw sabi ni Santiago pag tayo nananalangin? Continually. Tuloy-tuloy. Hindi, nag-pray na ako nung Friday. Ay, hindi ganun. Tuloy-tuloy. Paano yung Sabado? Paano yung Linggo? Tuloy-tuloy yung prayer. Ano pa raw, sabi ni Santiago? Pray boldly. Hindi yung matapang ka na makikipag-away, hindi. Kundi, hindi ka nangingimi. Lord, ito po yung, katulad ni Habakuk, nakaalala nyo yung preaching last week? Panginoon, kailan? Hanggang kailan? Diretso lang, galing sa puso mo. Na may paggalang naman. Hindi mo naman siya winawalang bahala or hindi mo naman siya dinidisrespeto. You respect God, but you just share what you feel. Amen. Come to the Lord boldly. Sabi nga, kasi bukas na, naalala nyo yung napako sa krus ng Panginoon, nung siya po ay namatay, at that very moment, nabiyak yung kurtina, mga kapatid, ng pagkakapal-kapal sa altar. Ibig sabihin, pwede na tayo pumasok sa presensya ng Lord. Kaya when we worship Him, we feel Him, mga kapatid. Because He's not distant. Hindi na siya malayo. Siya'y sumasa atin na. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Pray continually, pray boldly, pray humbly. Lord, bantayan mo yung bahay ko, Alam mo kung sino mag-utos to. Kaya nga mga kapatid, ito masasabi ko, di ako magbabanggit ng pangalan, pero merong tao, ang sabi niya, ang Diyos stupido. Sabi niya. Ano ngayon nangyayari sa kanya? Prayer meeting dito, prayer rally ron, prayer. Ngayon marunong ka na mag-pray. How the mighty has fallen, sabi ni Juan Ponce Enrile. How the mighty had fallen. Dati ikaw nasa posisyon, napakataas mo. Tinatawag mo ang may lalang na kung ano-anong mga tawag na walang karespe-respeto. Ngayon, kailangan mo siya. Prayer rally rito, prayer rally room. Ang kanilang ginagawa. Huwag tayo magkamali tulad ng taong yon. Kasi umabot na siya sa rurok ng kanyang katagumpayan nung pabagsak siya na siya ngayon, sino tinatawag niya una? Lord, tulungan mo ko. See? Let's learn the lesson, mga kapatid. Dito tayo kay God. Lalo natin siya pag-aralan, lalo natin siya pakinggan, lalo natin siyang sundin. Hallelujah, praise God. We read the Bible, pray every day. Pray every day, read the Bible every day. We must be diligent in public worship. Kanina, private worship. Sa sarili nagpe-pray ka. Ay, hindi nakataka-taka. Pagka po public, kaya mo rin mag-pray. Kasi sanay ka na mag-pray in your private life. Amen. Ano raw? Pray continually, pray boldly, pray humbly. Last, pray confidently. Ang kausap mo, pinakikinggan ka. Ang kausap mo, naririnig ka. Ang kausap mo, kaya kanyang sagutin. Ayon sa iyong pangangailangan, bago mo pa sabihin. Come confidently. Huwag kang parang matatakot ka. Lord, may kasalanan ako. Kaya nga pwede tayo humingi ng tawad At sabi sa Bible, He is faithful and just to forgive those who come to Him and repent of their sins. Tapat ang Diyos, napapatawarin niya yung kasalanan ating nagawa kung tayo'y maghihingi ng tawad sa Kanya. Every time yon. Siya nagturo sa atin. How many times will you forgive, mga kapatid? 70 times 7. Hindi na binibilang yun. Only forgiveness ang ibibigay ng Panginoon sa lahat, hindi lang sa atin. Muli, palapakan natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah! We need other believers
In closing, for fellowship, kailangan natin ang kapwa natin mga mananampalataya para sa kapatiran, para tayo ay nagtutulungan sa panahon ng ating pangangailangan. A strong devotional life brings peace in any storm. Meron ka bang kinakatakutang bagyo? Pero kung ikaw ay mananalangin, ikay nagbabasa ng Biblia, ikay tapat sa Panginoon, kaya mong lagpasan ang pinakamatinding unos na bumisita sa buhay natin sa oras na ito. Sa pagtatapos, when to begin applying this principle in our overcoming in the last days, kailan natin gagawin ito? Pwede ba muna magtanong, what signs of Christ coming are now evident that you have observed? Ano na yung nakikita nyo ngayon na nagpapatunay na ito na, malapit na ang pagdating ng Panginoon? Meron ba kayo naiisip? Pasamaan panahon, yung magulang hindi na nirerespeto ng mga anak, yung lalaki nagiging babae, yung babae nagiging lalaki, yung alphabet napapalitan na ng mga uri ng gender, nakakatakot na. Gusto nang baliktarin yung lobok, yung batas, yung diksyonaryo, pwede babaliktarin ng panahon na ito. Yung masama ginagawang mabuti, yung mabuti ginagawang masama. Halalang halata na ang panahon natin. What are we doing regarding witnessing? Kailangan lalo tayong masipag, lalo tayong tapat sa paghayo at pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Kung ikaw hindi ka naman pastor, hindi ka naman ministro, i-share mo ang patotoo mo. Binago ka ng Panginoon. Iningatan ka ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon. Meron ka pa rin masasabi sa kapwa mo para siya mabigyan ng pag-asa. How confident or how consistent is your devotion life today? In closing, I will answer the question when to begin applying these things to ensure overcoming in the last days. The time is now. Ngayon, ang oras na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Be conscious. Win souls. Pray for the sick. Share the gospel. And be diligent in your prayer and Bible reading life.